Nanghingi ng tulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Vice President Sara Duterte para i-endorso ang 10 senatorial candidates na sinusuportahan ng kanyang ama. Pero ang pag-endorso ni VP Sara kina Senator Amy Marcos at Camille Villar, sarili raw niyang desisyon. Narito ang report ni John Aroa. Bumisita si Vice President Sara Duterte sa hometown ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan ng Danao sa Cebu ngayong araw. Pakay ng bise na mahanap kung saan nakahimlay ang lolo ng dating Pangulo. Matapos ang paghahanap, dumalo siya sa isang misa at nakipag-selfie sa mga nagtitinda at namimili sa Danao Public Market. Pasasalamat daw ito ng kanilang pamilya sa suportang natatanggap nila matapos ang pag-aresto kay Duterte. Nagpasalamat din si VP Sara sa mataas na trust ratings na nakuha niya sa kabila ng mga isyong ibinabato sa kanya. Well, nagulat ako nung nakita ko yung numbers ng pagtitiwala ng mga tao sa akin dahil sa sobrang dami ng lumabas ng paninira kung saan man, galing sa mga politiko, galing sa social media, lahat all sides merong paninira. Nakakagulat na tumataas yung numbers. Sinagot din ng bise ang pag-endorso sa ilang tumatakbong senador tulad din na re-election ni Senator Amy Marcos at Camille Villar. Sinabi noon ni VP Sara na hindi na siya mag-i-endorso ng mga kandidato sa Bilang Pilipino 2025. Pero nagbago raw tapos arestuhin. Kasi ang nag-trigger ng paglabas ko ay yung ginawa nila kay Pangulong Duterte. Nagkausap kami doon sa Hague at sabi niya, wala na ako, so pwede bang tulungan mo yung mga senators? So sabi ko, oo. Pero paglilinaw ni VP Sara, sariling desisyon niya na i-endorso sina Senator Amy at Villar. Wala raw itong basbas mula sa kanyang ama. Si Senator Amy Marcos, kilala niya ako, magkakilala kami. Si Camille naman ay matagal ko na rin siyang kilala. Nang tanungin siya kung may koneksyon ang pag-endorso niya ng mga kandidato sa kanyang napipintong impeachment trial, sabi lang ni VP Sara, kumpiyansa siyang maa-absuelto siya. Bukod sa Cebu, bumisita rin ang bise sa Samar at Leyte. Mag-iikot din siya sa Negros para magpasalamat sa mga taga-suporta. Nagbabalita mula sa frontline, John Aroa, News 5 Visayas.